Si Deborah Mitford ang bunso sa 6 na kontrobersyal na magkakapatid na babaeng Mitford. Di tulad ng ilang nakatatandang kapatid, hindi siya kontrobersyal at namuhay ng mas tahimik. Nagbago ito matapos ang sunod-sunod na trahedya na naging Duchess of Devonshire noong 1950 at naging multimilyonarya. Samahan mo ako habang ating tuklasin ang kanyang kwento. Si Deborah Vivian Freeman Mitford, na makikilala bilang Debra ng kanyang pamilya at kalaunan ng kanyang mga biyenan, ay ipinanganak noong ika-31 ng Mayo, 1920 sa Astwell Manor sa Oxfordshire. Galing siya sa kilalang pamilyang Ingles. Ang ama niya ay si David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, ikalawang Baron Rysdale, at ang ina niya ay si Sidney Bowles, anak ng miyembro ng Parlamento ng Britanya at makapangyarihang negosyante sa paglalatala. Siya ang bunso sa Mitford, may 5 ate, sina Nancy, Pamela, Diana, Unity at Jessica, na ipinanganak mula 1904 hanggang 1917 at isang kuya na si Tom. Ang kanyang kabataan ay masalimot. Hindi siya pinansin ng mga magulang dahil gusto nila ng isa pang anak na lalaki. Napaka-eksentriko rin nila at puno ng tensyon ang pagsasama nila noong kabataan ni Debra na nagkapos noong huling dekada 30 at simula ng dekada 40. Bilang bunso sa 6 na magkakapatid na babae, madalas siyang natatabunan at tinutukso ng mga ate niya. Pero mahal din siya tulad ng karaniwan sa mga bunso sa malaking pamilya. Lumaki si Deborah na ginugol ang Sabado sa panganggaso ng Fox at Linggo sa pag-i-skating sa yelo. Kaunti lang ang formal niyang pag-aaral, tinuruan lang siya ng governess at iba't ibang tutor. Bata pa si Deborah na magsimulang makipagrelasyon si Diana kay Oswald Mosley, pinuno ng bagong British Union of Fascists noong 1932. Mabilis na napunta ang pamilya sa mataas na antas ng European Fascism at halos lumipat na si Unity sa Germany noong kalagitnaan ng dekada 30 nung halos nasa hustong gulang pa lang siya para maging isa sa mga pinakamalapit na babaeng pinagkakatiwalaan ni Adolf Hitler. Noong teenager pa si Deborah, naranasan niya makasalo sa hapunan si Adolf Hitler sa Munich. Ngunit ayon sa kanyang alaala, pagkalipas ng maraming taon, kakaunti lang ang naging bukas na pag-uusap. Si Hitler hindi marunong mag-Ingles, kaya si Unity ang tagasalin. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 30, nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya Mitford ang kanilang politika. Habang sina Diana, Unity, pati ang kanilang ina na si Sidney at kapatid na si Tom ay naging malapit sa British at German na pasismo. Si Jessica, ang pangalawang bunsong kapatid, ay komunista habang si Nancy ay labis na babahala sa mga koneksyon ni Diana. Tutol si David, ama ng mga babae, sa German na pasismo kaya lumala ang tensyon nila ng asawa at nauwi ito sa kanilang paghihiwalay. Si Debra at pati na rin sa ilang antas ang kanyang nakatatandang kapatid na si Pamela na pareho nilang minahal ang lahat ng bagay na may kinalaman sa bukid sa buong buhay nila. Naging mga neutral na miyembro sila ng pamilya at pinanatili ang mabuting relasyon sa lahat. Kahit may matinding alitan sina Nancy at Diana, pati sina Jessica at Unity. Sumulat si Debra tungkol sa kanyang mga kapatid. Hindi ko sang-ayon ang pananaw ni Diana sa pasismo, pero mas mahalaga sa akin ang pagmamahal ko sa kanya. Si Unity naman ay laging naiiba sa amin. Ayon kay Selina Hastings, ang British na manunulat at biographer, si Deborah ang pinakabalanseng sa magkakapatid. Practical siya at hindi mayabang. Ang pagiging tagapamagitan at tagapag-ayos ng alitan ang nagbigay kay Deborah na 19 na taong gulang lang noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang anak na babae ay sumama sa ina papuntang Europa noong 1939 nang dumating si Unity sa Switzerland na may tama ng bala sa ulo matapos magtangkang magpakamatay. Noong Setyembre 3, nagdeklara ng digmaan ng Britanya laban sa Alemanya. Sina Deborah at ang kanyang ina ang nag-uwi kay Unity sa Inglaterra, ngunit hindi na siya nakarecover mula sa pinsala sa utak matapos magbaril sa sarili at namatay siya noong huling bahagi ng dekada 40 nang gumalaw sa ulo niya ang hindi matanggal na bala. Si Deborah ay nanatiling matatag na tagapagtanggol ng mga ginawa ng kanyang kapatid sa loob ng mga dekada pagkatapos noon, madalas na nakikipagtalo sa media at maging sa pamilya ng kanyang asawa kapag nababanggit ang kahina-hinalang kaugnayan ng kanyang kapatid sa mga pinuno ng Alemanyang Nazi. Bukod dito, si Deborah ay walang pagkiling sa alinman sa mga pananaw pampulitika ng pambansang sosyalismo, kundi isa siyang tradisyonal na konserbatibong Briton sa buong buhay niya.
Gayunpaman, bahagya rin siyang nahilig kasama ang kanyang asawa sa isang bagong kilusang liberal noong dekada 80, tulad ng makikita mo. Ang pagtatanggol niya kay Unity ay nakasalalay sa katapatan sa pamilya at kahit matapos ang digmaan, maayos pa rin ang ugnayan ni Debra sa mga buhay niyang kapatid. Pagkatapos sunduin si Unity sa Switzerland mula sa Europa na winasak ng digmaan, pumayag si Deborah na pakasalan si Andrew Cavendish na kababatang anak na lalaki ni Edward Cavendish, ang ikasampung Duke ng Devonshire, isa sa maharlika ng Britanya. Nagpakasal sila sa Priory Church ng St. Bartholomew the Great, West Smithfield, London noong 1941. Ilang sandali lang matapos iyon, isinilang ang kanilang unang anak, isang batang lalaki na pinangalan ng Mark noong ika-14 ng Nobyembre, 1941. Ngunit siya ay namatay ilang minuto lamang matapos siyang ipanganak. Tulad na makikita natin, nagkaroon pa sila ng mga anak sa mga sumunod na taon, ngunit naging komplikado ang kasaysayan ng panganganak ni Deborah. Ganon din ang buhay may asawa. Napatay ang bayaw niyang si William, tagapagmana ng dukdom, noong Setyembre 1944 habang pinamumunuan ang dibisyon ng Coldstream Guards, ang pinakamatandang rehimento sa British Army. Naganap ito sa Belgium matapos salakain ng mga alyado ang France at buksan ang Western Front noong tag-init ng taon. Si William o Billy ay nagpakasal kay Kathleen Key Kennedy 4 na buwan bago ito mangyari. Kapatid siya ng magiging pangulo at hahantong din sa sarili niyang malagim na wakas. Sa kabila ng maikling kasal, napabilang si Deborah sa Kennedy Circle at naging mga panauhin ni Pangulong John F. Kennedy sa Washington, sina Deborah at ang kanyang asawa. Sa pagpanaw ng kanyang kapatid, si Andrew ang naging tagapagmana at nang bigla ring pumanaw ang kanyang ama dahil sa atake sa puso noong maagang paglamig ng 1950, si Andrew ang naging ika-11 Duke ng Devonshire. Dahil dito, si Deborah na hindi inaasahan ang ganitong titulo ng pakasalan si Andrew noong 1941 ay naging Duchess ng Devonshire. Bilang Duchess ng Devonshire, si Deborah ang may bahay ng isa sa pinakamahalagang mararanyang tahanan sa Britanya, ang Chatsworth House. Naging pagmamay-ari ng pamilya Cavendish ang Chatsworth Estate noong 1500 at 49 nang bilhin ito ni Sir William Cavendish, isang kilalang opisyal ng hari. Ang kanyang inapo, si William Cavendish, ika-4 na Earl ng Devonshire at kalaunan ay naging unang Duke ng Devonshire, ang nagsimulang magpatayo ng makabagong bahay noong 1687 na kalaunan ay naging isang malawak, 5 palapag, 81,000 metro, kwadradong tirahan na may 300 silid. Ang kanyang inapo, ang ika-4 na Duke ay nag-asawa kay Lady Charlotte Boyle, ang nag-iisang tagapagmana ng Boyle Estate sa Ireland na nagdala ng malaking yaman sa pamilya. Dahil dito, naging isa sa mga pangunahing sentro ng aristokrasya ng Britanya ang Chatsworth House noong ika-18 at ika-19 na siglo. Binago ni Deborah ito bilang isang makabagong marangyang tahanan sa loob ng 54 na taon na hawak niya ang titulo ng Duchess kasama ng kanyang asawa bilang Duke. Isa itong mahirap na laban. Kahit mayamang pamilya, nabaon sa utang sina Andrew at Deborah nang maging Duke at Duchess noong 1950. Mga 7 milyong libra na katumbas ng mahigit 200 milyong libra sa pera ngayon ang utang nila sa gobyerno. Dahil ito sa mataas na buwis sa yaman at pamana na ipinataw sa Britanya matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at sa buwis sa mana na siningil ng mamatay ang ika-10 Duke noong 1950 sa Chatsworth Estate. Maraming tagapayo ni na Andrew at Deborah noon ang nagpanukalang hatiin at ibenta ng pira-piraso ang Chatsworth Estate dahil naniniwala silang hindi na maayos ang problemang pinansyal, ngunit iba ang kanilang naging desisyon. Nagpasya silang ibenta ang maraming mahahalagang likhang sining pati na rin ang isa pang palasyo mula ika-16 na siglo, ang Hardwicke Hall. Desidido ang mag-asawa na paunlarin muli ang Chatsworth at gawin itong isa sa pinakamalalaking sentro ng turismo sa Ilagang Inglaterra. Nang magdesisyon sina Andrew at Deborah na pabayaan ng Chatsworth House dahil matagal na itong hindi pangunahing tirahan ng mga Duke ng Devonshire. Sa halip, ito ay pinaupahan bilang isang pribadong paaralan para sa mga babaeng mag-aaral na naninirahan doon sa loob ng ilang panahon. Dahil dito, kinailangang ayusin muli ang bahay. Si Deborah ang nanguna sa pagsasaayos, pinamahalaan niya ang pagpipintura, pagkukumpuni ng mga silid ng pamilya at pag-aayos ng malalawak na mga karaniwang bahagi ng bahay. Pagsapit ng 1950, sapat nang naisayos ang bahay at ang pangunahing bakuran para makalipat na sila. Simula pa lang ito ng mahabang proseso. Binago ni Deborah ang mga bakurang nakapaligid mismo sa bahay at nagtanim ng malalaking hardin para magsimula ng maliit na negosyo.
Pagkalipas ng maraming taon, nag-iisang estate na sapat sa sarili at ngayon, ang mga turista sa Chatsworth House ay kayang kumain sa restaurant na karamihan ng produkto ay galing sa kalapit na bukirin at harden. Kalaunan, pinalawak ito para buksan ang Chatsworth Farm Shop. Lubos na niyakap ni Deborah ang buhay sa kanayunan. Mayroon siyang mga aso, kabayo at iba pang mga hayop sa bukid, mahilig sa pamamaril at nag-host ng agricultural shows at equestrian events. Kalaunan noong dekada 90, nagsimula pa siyang maglatahala ng mga libro tungkol sa bukirin at hardin, particular ang The Garden at Chatsworth noong 1979 at ang Chatsworth Cookbook noong 2003. Bahagi lang ito ng muling pagsigla ng Chatsworth. Ang Chatsworth House ay nasa gitna ng lupaing may lawak na 35,000 acre na may maraming pasyalan, kabilang ang Tudor Mansion ni Bess ng Hardwick kasama ni Reyna Elizabeth I. Bukod pa rito, ang likas na ganda ng Peak District kung saan matatagpuan ang estate ang dahilan kaya dinarayo ito ng mga turista sa Hilagang Inglaterra. Sa mga unang taon, pinangunahan ni Deborah ang pag-unlad at pagbabantay sa ticket office ng bahay nung nagsimula itong maging pasyalan. Pinamahalaan din niya ang pagtatayo at pag-unlad ng ilang hotel sa o katabi ng estate, sa Baslow at iba pang baryo sa pagitan ng bahay at bayan ng Chesterfield. Dahil sa mga gawaing ito, naging isa ang Chatsworth sa pinakasikat na destinasyon ng mga turista sa Inglaterra noong dekada 90. Mahalagang bahagi ito ng pamana ni Deborah bilang dukesa. Kasalukuyan mahigit 500,000 bisita taon-taon ang pumupunta sa Chatsworth katulad ng Tower of London at Royal Albert Hall. Bagamat matagumpay ang Chatsworth House sa ilalim ni Deborah, marami siyang hinarap na pagsubok sa pamilya. Laging nagtaksil si Andrew at nalaman ito ng publiko nang tumestigo siya sa paglilitis ng pagnanakaw at umamin na may kasama siyang ibang babae noong gabing yon. Matagal na tiniis ni Deborah ang mga pantataksil at halos pagiging alkoholiko nito na hayagan niyang isinulat. Sa huli, hinarap niya ito noong dekada 80 at sinabi sa asawa na pumili siya o ang alak. Sa kanyang memoir, sinabi niya na sa loob ng 2 dekada hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay, hindi na muling uminom ang kanyang asawa. Ipinakita ni Deborah ang suporta niya sa publiko, sumama siya sa kampanya noong dekada 80 na maging bahagi ang asawa niya ng panandaliang Social Democratic Party, isang pro-Europe na sentristang partido. Malaking bahagi nito ay binuo ng mga dating miyembro ng Labour Party na nadismaya sa pagkiling nito sa kaliwa noon. Nang kanungin siya pagkalipas ng ilang taon kung bakit nanatili siya sa asawa, sagot niya ay dahil hindi ito boring. Mahirap din para kina Andrew at Deborah bilang magulang. Matapos ipanganak at mamatay si Mark noong 1941, 2 malulusog na bata, sina Emma at Peregrine, ang isinilang noong 1943 at 1944. Ngunit pagkatapos noon, nakunan si Deborah noong 1946 at nagkaroon ng 2 anak na namatay agad pagkatapos ipanganak noong 1947 at 1953. Ang trahedya ng pagkawala ng 4 na anak sa panahon ng ganitong antas ng pagkamatay ng sanggol ay nagiging bihira na dahil sa pag-unlad ng medisina ay bahagyang nabawasan ng isinilang ang isang malusog na bata na pinangalanan nilang Sofia noong 1957. Pagsapit ng huling dekada 90, naging matagumpay ang Chatsworth House at nakilahok ang mga Devonshire sa iba't ibang gawaing pangkawang-gawa. Dahil sa kanyang mga ginawa sa pagtulong sa Royal Collection Trust, ang pinakamalaking koleksyon ng sining sa buong mundo, ginawaran si Deborah bilang Dame Commander ng Royal Victorian Order ni Reyna Elizabeth ang ikalawa noong 1979. Noong 2004 pumanaw si Andrew sa edad na 84, ang kaisa-isa nilang nabubuhay na anak na lalaki, si Peregrine, ang naging ika-12 Duke ng Devonshire at hawak pa rin niya ang posisyon na yon. Pagkatapos, lumipat si Deborah mula Chatsworth para bigyang daan ang anak niya at bumalik sa lumang rectory ng Chatsworth Estate kung saan siya tumira noong dekada 50 kasama ang asawa niya. Paulit-ulit na itinampok ang pamilya Cavendish sa Sunday Times Rich List. At noong 2023, tinatayang umabot sa 500 at 5 milyong libra ang kanilang yaman. Ito ay dahil sa malawak nilang pagmamay-ari ng lupa at pamumuhunan sa mga hotel chain sa ibang bansa. Ang talino sa negosyo ni Deborah ay nagligtas sa dukdom sa problemang pinansyal noong dekada 50 at muling nagpayaman sa pamilyang Cavendish bilang isa sa pinakamayayamang pamilyang aristokrata sa Inglaterra. Si Deborah ay pumanaw noong ika-24 ng Setyembre, 2014 sa edad na 74 na taon.
Siya ang huling nabubuhay na kapatid na Mitford ng mahigit isang dekada matapos pumanaw si Diana noong 2003 at sina Pamela at Jessica noong kalagitnaan ng dekada 90. Sa kanyang libing, mahigit 600 kawani daan-daang publiko at mga miyembro ng maharlikang pamilya ang pumila mula Chatsworth House hanggang simbahan ni San Pedro sa Enzer kung saan siya inilibing. Pinatugtog sa libing niya si Elvis, ang paborito niyang musikero. Si Deborah Mitford, Dowager Duchess ng Devonshire, ay may naiwan na isang anak na lalaki at 2 anak na babae, pati na rin 8 apo at 18 apo sa tuhod. Angkop itong pagtatapos para sa mga eksentriko at kontrobersyal na magkakapatid na Mitford. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Deborah Mitford, ang Duchess ng Devonshire. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may iba pa kayong suhestiyon, siguraduhin ding ilagay ito sa mga komento. Naikwento ko na ang buhay ng lahat ng kanyang mga kapatid na babae, pati si Kathleen Kennedy na nabanggit sa video. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para mapanood ninyo agad ang lahat ng video ko kapag ini-upload ko ang mga ito. Hanggang dito na lang, magkita tayo sa susunod na episode ng Forgotten Lives. Salamat!